Sige nga, malaman natin si Attorney Calya nasa ating linya. Attorney, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. The Vice President on Yun, oh. trial. Morning sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Yes, sir. Alright. Ano assessment ninyo dun sa pagsubok? Pagsubok po ng depensa na parang basagin yung kredibilidad ng testigo ng NBI, no? Si Kalilom. Kalilong. Si Attorney Kalilong, no? Ang gagawin, ang simpleng sasabihin ko lang naman dyan, Joel at Weng, matibay yung ebidensya, maganda yung demeanor ni Mr. Kalilong, Agent Kalilong. Nakita na siya ay kalmado, siya ay sumasagot ng, kumbaga, diretso sa kanyang nalalaman. Kaya tingin ko hindi naman na-discredit yung kanyang testimonya at yung kanyang mga linabas na ebidensya at pina-identify, pina-authenticate yung mga dokumento, yung mga video, lahat naman po yan napatunayan niya na siya ang kumbaga nakapag let's say video o nakapag-record at meron siyang kaalaman sa mga dokumentong napresenta doon sa mga testimonyo niya on his personal knowledge. Malinaw na hindi naman hearsay, kundi part ito ng kanyang investigasyon at part ito ng kanyang personal na nalalaman. So, sa akin, maganda yung kanyang testimonya. Although, klaro naman na yung testimonya niya is for the identification of the threat of the video. Now, whether that would be appreciated by the senator judges, mahaba pa ang boxing para makita natin how it would be appreciated. Pero kung sa layman po, makikita na maganda yung kanyang presentasyon. At yung tanong nga ni Joel kanina, kung nabasag, tingin ko hindi nabasag yung kanyang testimonya. Yung kanyang credibility solido sa aking pananaw. Pero ilang mga senator judges ang kumwestiyon dun sa training po niya. 2 linggo lang pala ng training ito. Pero extensive daw yun, sabi niya. On-board training ang yata ang tawag doon. Yes. Pero alam ko may mga continual training pa eh. Kasi syempre hindi natin maiwawaglit po yun. Yung 2 linggo na training, 2 linggo lang pala. Yan ba'y sapat para sabihin na ano ba siya? Expert witness o competent witness? Competent witness. Competent. Competent witness. Joel, yung kanyang training, pero makikita natin after ng training, mahaba yung kanyang eksperyensya sa paggamit nitong training na ito, no? So, hindi naman pwedeng sabihin after training hindi na niya nagamit, hindi na niya kasi alam naman natin yan, kada investigasyon, pag-aaralan mo rin yan. Yung natutunan mo, gagamitin mo rin. So yung training plus experience, years of experience, I think is very much appreciated. At kung meron man silang question sa credibilidad or sa training sa kakayahan, dapat yan, pina-exclude nila yan kung yun ang kanilang gusto. Pero hindi naman nila in-exclude, meaning yung kanyang mga sinabi part nung kanyang kanyang testimonyo. Kung may as I said, yung appreciation o duda ng mga senador, makikita natin yan, ng mga senator judges, makikita natin yan as the case goes on or later on, especially pag nagdesisyon na sila. Pero to say na because merong konting training or ilang linggong training, hindi rin po yan sapat na mababasag. At ako po I put on mention yung huling question pa ni Senator Robin, ilang beses na tinanong yung credibilidad, bakit niya tatanungin ulit at the end, no? So, ang sa akin na siguro makinig at pag-aralan mabuti para hindi tayo nagsasayang ng oras. Attorney Calya, kasama ba sa nakapagpatibay ng kredibilidad ni Kalilong yung fact na ilang beses siyang tumestigdo sa korte bilang witness sa ganitong klase din ng pag-authenticate ng mga dokumento? Tama ka, Weng. Kaya nga sabi ko kanina, hindi lang yung 2 weeks training, pero yung experience, yung years of experience niya, no? At makikita na years of investigation of similar cases, no? So, as I said, it's not only the actual academic training, but also the years of experience na kukunin mo, no? So, yan po
It reaches each individual's ability to substantiate and to be a credible witness as well. Tsaka napansin ko rin, Joel and Attorney Calleja, na doon sa pagtatanong, kahit iliko yung tanong, palagi siyang kino-confine yung sagot niya sa expertise niya. Yung halimbawa, pag pinag-usapan yung investigation sa threat mismo, sinasabi niya na hindi ko yan naging trabaho. May ibang departamento o tanggapan sa NBI na involved sa investigation dyan. Ako lang sa authentication ng video ni Vice President Sara Duterte, Attorney Calleja. Tama yan, Weng. At makikita mo, maganda dun sa kanyang mga statement. Hindi lang siya ay consistent, pero siya ay napakakalmado. No? Kung titignan natin, hindi siya naratel, hindi siya natakot, hindi siya mukhang stress habang tinatanong. So makikita na talagang kung ano man yung sinasabi niya, yun lang po yung pawang katotohanan sa pagkakaalam po niya. So maganda yun bilang sa demeanor, bilang sa pagtingin sa credibility ng isang testigo. Opo. Doon naman sa tama bang ang term ko, Attorney Calleja, summation ni attorney ng isang abogado after nung testimonya at cross kay Calilong na sinabi na hindi ito nagpapatunay ng impeachable offense laban kay Presidente Duterte, yung naging testimonya ni Calilong, hindi sa mabigat na ebidensya laban sa Vice Presidente. Well, yung depensa si Attorney Vilnuan, siyempre Yes, yan po yung kanyang trabaho. Hindi, siyempre sasabihin niya hindi mabigat. We cannot discredit him for that. That is his job, no? Pero ang akin lang takeaway, ang pinaka-importanting takeaway ko doon sa statement niya, doon sa kanyang summation, ang sinabi niya that the threat is justifiable. Inamin na niya na may threat. Diba? If you're saying it is justifiable, it is a justifying circumstance. If you are asking for a justifying circumstance, you already admit to the circumstance of doing such an act. So inamin na niya na mayroong act of threat. Whether it's justifiable or not, it is up to the senator judges to decide on that. But the fact has been established, there is a threat. Tignan na lang po natin kung may justification yung threat or not. Para kung sinabing, meron kang pinatay, pero pinatay mo dahil ganito o ganyan. So, na-establish mo na meron ka ng pinatay. In this case, established na meron ng threat. It is not only, sa akin natawa nga ako nung narinig ko yun because it's not only established by the witness, it was even re-established or in-increase pa ng depensa mismo by saying it is justified. As I said, justifying circumstance already admits to the act. Actually, yung sinasabi doon parang yung threats to the life of the head of state may be unconventional pero katanggap-tanggap po dahil parang parang nasikil na si Vice Presidente. Kaya niya ginawa ang sinabi ito. Pagka ba ang threat ba pagka justified? Ano ba yun? Nakapagpapababa ba yun? Natatawa kayo But attorney naman, nakapagpapababa ba yun ng kasalanan? Oo. Kasi wala namang attorney. Ano ba yan? Saka Joel, wala naman justify. Alam mo, ang importante yan, kung ako yung abogado dyan. Opo. Kasi ang mahirap tawag dito, i-prove, no? O patunayan. Kasi pag may threat, ang importante, hindi naman hahanapin. Ang nakakatawa pang isa dito, Joel and Weng, hinahanap nila kung sino yung hitman Hindi naman natin hinahanap yung hitman. Ang hinahanap natin dito yung pagsabi ng threat. Kung ito bang threat ay may katotohanan. Yes. Actually, ang tawag namin sa batas niyan, kung yung threat ay may malis. Ang importante naman pong hahanapin ay yung mali siya. Yung malis when stating the threat. If it is actual threat na sinabi mo, which inamin na nga, sinabi niya, pero meron bang intent o malis ba ito? Kasi yun po ang nagpapabigat sa kaso ng threat, yung element of malice. So, yun po ang dapat nilang tinatanong, hindi kung ano pang mga issues dyan or justification. So, you're saying, Attorney Calleja, yung naging summation kahapon ni Attorney Vilnuan, nagdiin yun sa Vice Presidente? Sa akin, yes. Kasi nga, there is already an admission of the act. Paano ba natin dapat i-treat yun na lang underlying reason for the act. Whether it's malicious or not. Yun, sa akin,
Because hindi yun hindi naman yun i-conclude. Ang magko-conclude nun yung mga senator judges kung sa tingin nila may mali siya Parang kami bilang abogado, prepresentahan namin yung ebidensya, we will try to prove malice, but the conclusion of malice goes to the judge. Kung napapatunayan namin na may malice. So yun ang tanong dito po Pero sa siguro, question ng threats to the life of the President and the First Lady. Pero siguro, hindi ko naman sinesecond guess kung ano yung nasa isipan ng depensa. Pero siguro, sui generis kasi ang impeachment wing. Exactly. Oo. So, maaaring they're appealing to the conscience of the senator judges. Oo. Kaya sinabi nila na justified Oo, yung, kasi Tama po. threat na yun. hindi raw diba? siya nagsalita nung panahon na yon Oo. bilang vice presidente, kundi isang asawa, isang nanay, Nanay. isang kapatid, Kapatid. isang anak. Yan din po nakakatawang statement kasi nga unang-una again inamin niya na meron ng act na ginawa where you cannot distinguish the personality of the vice president from that of a wife or a daughter. Hindi naman nahihiwalay po yan kasi siya po vice presidente pa rin kahit na siya ay nanay, vice presidente pa rin siya. In as much as yung ating Pangulo, si President Bongbong, siya ay tatay, siya ay magalang na ama sa kanyang mga anak at loving husband sa kanyang asawa. Hindi naman natin ihihiwala yung personality ng wife to the Vice President in as much as we cannot differentiate the personality of a husband from the President. Iisa lang po yan. Maliban doon, attorney, isa sa magiging, tingin niyo magiging parang main argument nila dito sa grave threat articles of impeachment, yung wala namang makakapagsabi o walang pruweba na nag-hire siya actually ng isang assassin para totoong patayin si Presidente, si First Lady at si dating Speaker kapag siya ay namatay o may pumatay sa kanya. Well, magkaiba na po yun. Pag meron ka ng hiner, sedation na po yun. Di ba? Ito, grave threats po ito Ang kaso dito, grave threats. Ang threats is only to prove malice, not to prove na meron ka ng kumbaga ipapakilala mo yung hitman. Medyo malayo yun sa kaso ng grave threats. Di na kaagad yun. You conspired already with somebody to kill the president, grave threats po yun. Parang mong sinabi, ganito lang po naman yan, Weng at Joel Tayo po ay mamamayan. Pwede bang ipagsigawan natin na gusto kong patayin si presidente? Pwede bang ipagsigawan natin sa online o sa YouTube na gagawa ako ng paraan, ako at yung isa kong kaibigan, nag-usap na kami na patayin si presidente? Is that allowable? I don't think it is allowable. Because you're already threatening the president in as much as it should not be allowable for the vice president to do the same. Why? Because she is there to gain. Kasi kung namatay ang presidente, siya magiging presidente. So hindi lang po meron itong malice, meron itong motive. Okay, maaaring siguro pagkatatanungin mo mga abogado, Weng, maaaring walang ebidensya na umupa ng assassin ng vice presidente, pero wala din namang ebidensya na hindi niya ito ginawa. Oo, totoo yan. Ang punto dito siguro, yung intensyon ng tao, kadalasan binabase kung ano sinabi nung nasasaktal di ba? Kadalasan po sa batas ang tinitignan kung ano yung binitawang salita. May binitawang salita kasi. Pero yung Oplan Romanov naman. Oo. Diba yun daw yung parang isa sa mga justification nagtulak kay Vice Presidente para dahil nagigigil siya. Kaya sa parang nanggigil at nagkaroon ng threat. Nanggigil. Romanov, yung Oplan Romanov. Ito daw ay banta sa seguridad ng Vice Presidente at kanyang buong pamilya, Attorney Calleja. Siya lang po ang nagsasabi ng Romanov na yan Wala naman nagsasabi ng iba na yan. Kumbaga yan sabi lang nila, yung sasabihin nila may Operation Romanov na tinanggal yung kanyang mga security, kahit naman tignan natin, hindi naman tinanggal yung kanyang security. Yung kanyang security, 400. Kumbaga 400 ang security mo, ginawa mong 100 or binawasan mo ng ilan yung security. Meron ng operation para patayin ka. May security ka. Ilan bang security ang kailangan ng Vice Presidente? Mas marami pa nga ang security niya kay Presidente. Sobra naman. So, tingin ko wala namang katotohanan yan. Patunayan niya muna. At saka kung meron mga operation na ganyan, again, it is not justifiable for anything because you cannot concoct a operation. You have to prove it first. Now,
kung totoo man yan, bakit hindi siya nag-file ng any case against whoever? Kung totoo man yan na mayroong banta sa buhay niya, kung sino man yung nagbabanta sa buhay niya, bakit hindi niya pinaimbestiga ito? Bakit hindi niya kinasuhan kung sino yung dapat kasuhan? At ngayon lang niya biglang ilalabas ito na biglang may rason. So I don't think that is a plausible explanation. Isa na lang on my part, bias daw po ang naging investigasyon ng NBI dahil nasa ilalim po ito ng executive branch, no? Na ang presidente po ang namumuno sa DOJ na mayroong supervising authority sa NBI. Ano po ang reaction ninyo doon at anong inyong komento ron? Alam mo yan, Joel, para mong sinabing yun na nga, lahat ito politically motivated, pero yan ay depensa ni Vice President. Hindi naman yan depensa ng ebidensya. Yan ay depensa dahil walang silang ebidensyang panglaban. Ito ay, again, conjecture. Ito ay, again, haka-haka na hanggang even before, sinasabi pa nila, this is persecution, this is bias. Kung titignan naman natin, let us not go on bias or persecution. Let us always go on where the evidence leads. May ebidensya, merong video, at sinabi pa niya, no joke, no joke. So, sino ba ang nagsimula ng video na ito? Sino ba nagsimula nung press ko na ito? Maalala mo, Weng at Joel, hindi lang isang beses sinabi ni Vice President Sara na papatayin niya si President Bongbong at First Lady Lisa. Ilang beses, ilang press con ang ginawa niya na meron pang ang picture, nagigilitaan niya, di ba? Nakataas pa yung mga kamay niya, parang puputulan niya ng liig or something. So, I think it is not fair to say na may bias o merong persecution dahil yung ebidensya mismo ang nagsasalita sa kanya. At maalala ko lang, bago tayo matapos, Weng at Joel, di ba nung panahon ni President Duterte, may nag-threaten na isa bang teacher o isang tao sa life ni President Duterte, hinuli ka agad yun. Di ba? Kinulong. Teacher ata pa yun, if I'm not mistaken. Di ba? Hinuli ka agad yun. Di ba? So, ibig mong sabihin, as I said, pag ordinaryong tao ka, huhulihin ka. Pero pag Vice President ka, may excuse ka, hindi naman tama yun. Alright. Attorney, salamat. Mag-ingat ka. Thank you. Good morning to you. Thank you. Magandang umaga. Anytime po. Tawag lang po. Salamat po. Mabuhay po. Good morning. Si Attorney Howard Calleja, law professor, litigation lawyer, mga kapuso. Sa ilang sandali. Tinatangka din natin na makuha yung side ng defense, si Attorney Michael Poa. Sana sumagot siya anytime now. But initially, ang kanilang statement kahapon, 10 out of 10 ang kanilang rating doon sa naging cross-examination. Okay. Very, very satisfied sila na kinalabasan ng kanilang cross-examination kay Kalilong. At sabi nila na ilabas nila yung gusto nilang ipalabas sa cross-exam kay Kalilong.